Kaugnay niyan mga kapuso, alamin natin ang reaksyon ng mga tsuper at pasahero sa 15 pesos minimum fare na isinusulong ng ilang transport group sa Pangasinan. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Si Jay sa ngayon ay nasa 13 pesos ang minimum na pasahe sa jeep, habang nasa 11 pesos naman yung discounted na pasahe ng mga estudyante, ganun din ng mga senior citizens at ng mga PWD. Ayon sa LTFRB ay meron ng fare increase petition sa iba't ibang panig ng bansa ang transport sector, at ayon sa LTFRB kinikilala nila o ina-acknowledge nila yung petition na ito yung 2 piso na dagdag sa pasahe dahil na din sa tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo ng petroleum products. At batid raw ng LTFRB yung araw-araw na kinakaharap ng mga transport sector, partikular ng mga driver at ng operator, pero kinakailangan daw pag-aralan maigi yung hiling na 2 pisong dagdag sa pasahe ng transport sector. Ngayon, si Jay, alamin natin kung kumusta ba yung reaksyon o yung kondisyon ng ating transport sector, partikular ng mga jeepney driver dito nga sa Mangaldan, Pangasinan. Kumustahin natin kung kumusta ba yung kanilang kita, kung nararapat na ba na magkaroon ng increase sa pasahe o hindi pa naman. So alamin natin ito si Tatay. Hello Kuya, good afternoon po. Live tayo sa One North Central Luzon. Una ho Kuya, gusto kong malaman, kumusta ho ba yung biyahe natin sa araw-araw sa ngayon? Dahil siyempre tuloy-tuloy po yung pagtaas sa presyo ho ng produktong petrolyo. Sa amin po ngayon, medyo nahihirapan din po kami kasi mayroon po kaming kalaban na modernized. Pero sa ngayon po, ang amin lang talaga, pinagkakasya-kasya na namin yung aming kikitain po para sa aming pamilya din po. Yun lang po masasabi ko po. Sana po, sa gobyerno, bigyan din sana po kami ng pagkakataon maghanap buhay pa kami. Dahil sa iba't ibang lugar sir sa bansa ay meron silang petisyon na magkaroon ho ng 2 pisong dagdag sa pasahe. Sa atin ho, dito sa Pangasinan, sa palagay niyo ho ba'y nararapat na tayo din po ay magpatupad ng taas pasahe? Kung talaga ipapatupad po nila, kung sa amin po, maganda po yun. Makakatulong po. Pero kung hindi naman po pakatuwiran pa, bakit hindi naman po pagsagan kung ano yung mayroon? Ang importante araw-araw kumikita. Opo, yan lang po gusto ko. Okay. Kahit maliit lang po, basta kumikita. Maraming salamat Kuya Okay, ha. okay po. Alamin naman natin CJ kung kumusta ba yung reaksyon naman ng mga pasahero. Ito dito ako, sakay ako dito. Hello Kuya. Ay, hello Ading. Good afternoon. Live tayo ngayon Ading, no? Estudyante? Oo. Meron kasing nais yung mga transport sector na magkaroon ng fare increase, 2 piso sa iba't ibang panig ito ng bansa. Sa probinsya ng Pangasinan, sa palagay mo nararapat na ba na magkaroon ng dagdag sa taas singil sa pasahe? Nakadepende po yan kung ano po yung kalagayan talaga ng bansa, especially sa mga pag-increase niya sa po. Well, kung talagang walang-wala na, what I mean is kailangan talagang taasan, pwede para makatulong po sa mga drivers. Pero kung titignan talaga natin is mahirap din po, especially pag mga estudyante. Sa party niyo? Yes, po, mga party namin estudyante. Ako hindi lang po sa part namin. Marami din po mga katulad namin na working student, which is yung pag-increase ng pasahe, 2 pesos is masyadong malaking halaga na po yun. Yes. Pero kung talagang reasonable naman ang pag-angat ng increase ng pasahe, why not naman po. Pero dapat balance. Yeah, dapat balance. Okay. Pero Pag-aralang kung maigi. opo. Okay, maraming salamat Ading. Isa sa mga commuter, mga kapuso na uuwi sa Mapandan, tama no? Alright, thank you so much. So, CJ, ayon sa gobyerno, tuloy-tuloy naman yung tulong o yung assistance na ibinibigay nila sa transport sector. Actually, meron yung mga fuel subsidy na ibinibigay para kahit papaano ay makatulong sa pangangailangan ng ating transport sector sa bansa. CJ? Maraming salamat Jasmine Gabriel Galban.